Ewan ko ba, naawa ako dito sa customer ko na ito. Kasi sabi niya limited lang daw yung budget niya. Kaya sabi ko, tignan na lang namin kung ano yung magagawa namin. So syempre, before that, prep muna tayo ng mga vase. So meron pala siya mga dala-dala mga vase na galing sa mga kamsa-kamsa. So itong kamsa-kamsa na ito ay usong-uso dito. Siyang bargain na pinamura pero nasa loob ng establishment. Tapos lahat ng items nasa 5 real lang. Bang mura. So bumili pala siya ng mga maliliit na vase at linagyan namin ito ng mga bulaklak. So maglalagay pala kami ng mga rosas. Kulay pink ang napili namin. So every vase ay maglalagay kami ng 2 piraso. Alam nyo naman, sa kahit na anong arrangement dito, talaga ang star of events. So yun na nga, minekos-mekos ko lang. Yung isa nakatayo, yung isa nakatahilis naman. At syempre, para matakpan yung mga pieces at dumami yung mga bulaklak, ay maglagay tayo ng chrysanthemum. Syempre, white na chrysanthemum. Balak ko sana, pink na ilalagay ko. Kaya lang, wala kaming pink na chrysanthemum. Kaya pinagtyagaan ko na lang itong mga chrysanthemum na ito. Tapos, naglagay na rin kami ng solidago. Ito na nga, wala na nga ang budget. Nakampa ng pagka-demanding. Pero okay lang naman, nasa budget naman. Kung meron naman ako may tutuloy, wala na namang problema. So, ito na pala yung mga nagawa natin. Pero feeling ko, kulang pa ito. Kaya, dadagdagan natin ng bulaklak. O, di go? Dahil nga, nagkukulang kami ng mga pink na bulaklak. Gagawa na lang tayo ng remedyo dito sa arrangement natin. So, kumuha lang pala ako ng mga gypsophilia at syempre, pang-spray na rin na kulay pink. So, yun na nga. Inisprayan ko na yung gypsophilia. Ilang kulay pink na pwedeng gamitin dito? Pwedeng red, blue, green. Basta kung anong gusto mong kulay ng gypsophilia, walang problema. Syempre, pwede mo din itong gawin sa mga gypsophilia na medyo luma na. So, babalikan natin itong mga arrangement na kinulang. Kasi nga, kulang na kulang yung kulay ng pink. Sabi ko nga, ang floristang nagigipit, gypsophilia kumakapit. So, syempre, lalagyan na natin ito ng mas maraming mga gypsophilia para mapuno talaga siya, para ma-push talaga ng customer na white and pink talaga ang kulay ng mga arrangement niya. So yun naman, si customer tuwang-tuwa sa aking ginawa dahil naremedyohan namin at naging aesthetic yung mga design niya. Very fabulous talaga gamitin itong mga gypsophilia na ito. At favorite ng mga florista ay pang fillers sa mga arrangement na talagang kulang ng budget. Kayo mga sekreto nyo, kinukulangan kayo ng mga bulaklak, comment down below lang. So anyways, ay lalagyan lang natin lahat ng mga arrangement natin na ganito para na perfect at super bongga ang ating mga maliliit na arrangement para sa kanilang party. Pero sabi ko, there's more. Tamang-tama, namumulaklak na itong mga talahib dito sa may gilid. Actually, yung mga dahon na yan, ang tawag dyan ay burgrass. Tapos namulaklak na siya. Actually, ginagamit ko din pan-design yan. So, kumuha tayo ng mga bulaklak ng burgrass at ilalagay natin to sa mga arrangement. O, diba yung mga damo-damo dyan sa mga gilid-gilid ng shop namin, nagagamit ko, diba? Kaya pwede yung gamitin itong mga yung mga arrangements. At talaga nakakasosyal, pandagdag effect at pandagdag kiliti sa mga mata ng inyong mga customers. Siyempre, para hindi maglanto tayo ang ating mga bulaklak dahil init na init ang ating panahon, ay i-sprayan na natin ng bulaklak. Siyempre, sino bang hindi gusto madiligan, di ba? So, ito na mga B, maraming salamat at naway natuwa kayo sa ating video for today na tiyak na ikapupulutan nyo ng aral at mga discarding pang florista. Kaya ano pang hinintay nyo mga B? Comment down below. I-follow nyo na ako. Ay, lahat na magpa-follow ay magaganda. Okay? Janjaranan! Shoutout! Maraming salamat sa mga nag-share ng recent video ko. At kung gusto mo mapasama sa shoutout, i-share mo na ang video na ito. And for more nakakatuwa at nakaka-goodbye sa videos, please like, comment, and follow my Facebook page. Kita-kits!